KYK Mini Grinder Set. So, ang tawag din ng iba dito, rotary tool. Ang nagpauso kasi nito, yung kumpanya Dremel. Tapos marami nang lumabas later on, naging affordable siya. At ito nga, no, meron ako nitong nakuha, itong KYK Mini Grinder Set. And hindi ko naman siya inambisyon o hindi ko naman siya kailangan talaga na bilhin. Ang nangyari lang talaga dito, meron akong biniling item sa hardware. And then, mali yung nabili kong item. Hindi naman nila pwedeng isoli yung bayad ko. So, change of item na lang. So, namili ako ng item na maaring magamit ko. At ito yung kinuha ko. Kinuha ko dahil nakasale siya ng 50%. Although, meron akong mini grinder, ano? Meron akong rotary tool na Dremel. Actually, dalawa yung Dremel ko. Yung Dremel 3000, yung maliit. At saka yung Dremel 4000, yung mas malaki. Kaya lang dahil nagmamadali ako, meron pa akong lakad, napilitan ako na, sige na nga, ito na nga ang kukunin ko. Total, kahit papano, kahit meron ako nung same tool, magagamit ko pa rin to. And at least mako-compare ko yung quality niya, yung original na Dremel rotary tool versus itong KYK na to. So buksan ko na para malaman natin kung anong meron dito. Ito ba ay maganda ang kalidad, no? So meron siyang case, okay? Carrying case na gawa sa plastic. Tingin ko recycled plastic to. Hindi ito magandang klaseng plastic, pero at least meron, no? At madali mo siyang i-organize at bit-bitin. So KYK tools nakalagay. And I'm going to open it. Okay, ito yung laman niya. First off, meron siyang owner's manual. Okay. And then, ito na mismo yung laman niya. Ito yung tool. So, meron siyang mga bits na kasama. At ito yung pinaka tool niya. Ito yung pinaka mini grinder or rotary tool. At meron din siyang kasama. Ito, no? Ito. Flexible shaft. Para mas madali mong maisingit yung mga bits na gagamitin mo kung sa mga gipit na lugar o kaya kailangan mong hawakan na gano'n, no? Ito, no? Pwede mong hawakan kasi yan, eh. Halimbawa, magka-curve ka ng glass or magka-carving ka sa kahoy. So, gagamitin mo to. So, katanggalin ko, no? Para makita natin. Ito siya. Kulay orange. At pulido naman ang pagkakagawa nito, no? Makinis sa tingnan. Parang quality siya. Although, murahin lang to, no? So, nakalagay yan, mini grinder set. At sinasabi na ito ay 130 watts. Ang pinakamababa raw niyang revolution per minute ay 8,000. And pinakamabilis niya is 30,000 revolution per minute. Okay? So, ito yung kanyang on-off switch. At, okay, separate yung speed controller niya sa on-off switch. Kasi merong mga rotary tool na dito ka na rin mag-on-off at dito ka na rin magka-control ng speed. So, ito separate siya. Yan. Ano. So, bago natin testingin to, tingnan natin kung ano yung mga accessories or bits na isinama ni KYK. So, ito siya. Meron siyang mga tawag dito, sandpaper drum. Yata ang tawag dito, no? So, merong maliit. At, of course, meron din yung medyo malaki. Ito. Katulad nito, no? Yan. Meron siyang mga pang-buff. Pagka meron kang gustong pakintabi na pakinisin. Ito yan. May maliit, may malaki. Oo. Tapos meron siyang ito. Ang tawag dito ay cut-off disc. Pagka may puputulin ka, halimbawa tornilyo, o kaya meron kang gustong bawasan na bakal, halimbawa yero. Although itong ganitong klaseng cut-off disc, kung ako ang tatanungin nyo sa opinion ko, medyo walang kwenta to, no?
nilagay ito libre. Kasi ito napakadali nitong masira eh. Konting galaw mo ng kamay mo habang umiikot yung tool, putol agad to, pwede ka pang madisgrasya. Ang maganda kasing cut-off disc, yung fiber reinforced. Hindi kasama dito yung kasi medyo mas mahal lang konti yon. Since bargain tool lang naman to eh. Ito naman, meron siyang, okay, ano ba to? Sandpaper to, I guess. Okay, mga sandpaper nga na bilog. In case na meron kang kailangan i-polish. And then, we have this, okay. Yan, yung bato na pwedeng panghasak. Oh, ayan. Iba-ibang korte. Meron siyang kasamang drill bit. I think this is 3mm ang tingin ko rito. 3 millimeters. Meron siyang collet. Ito yung panghawak actually nung bits. Ganyan yan, no? Tapos ilalock mo. Extra lang to kasi alam ko may kasama na yun dun eh. Tapos, ayan pa, no? Ito, dito nilalagay yung mga sanding drum. Ito, dito. Sinusuksok dito. Okay. So, let's test the tool itself. Teka, sasara ko lang na maayos to, no? Para hindi tumapon. Okay, I'm going to set this aside. At ito yung ating ite-testing. So, sasaksak ko muna siya, no? Ito yung plug niya. American type. Sasaksak ko siya sa outlet. Okay. At i-on natin. Teka. Para safe lang ha, para safe. Tatanggalin ko muna to, baka mamaya bigla may lumipad eh. Testing lang naman natin eh. Tanggalin ko muna. Ayan. So, ito na, no? On. At nandun siya sa number 1. Yung pinaka mabagal niya. Next. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun ang maximum niya. Ayan. So yung speed dial niya is numbered from 1 to 6. Pero meron siyang graduated clicks. Off ko muna para mas marinig nyo. So meron siyang graduated clicks. Hindi siya variable, hindi siya continuously variable. Although yung speed setting niya goes up to 10 level. So 1, narinig nyo yun? 2, 3, 4. Ganun lang niya, speed controller. So, okay lang. Kahit na hindi siya continuously variable dahil 10 naman yung kanyang graduated speed. So, walang problema. So, sa akin, pasado yun, no? At saka ito nabili ko lang ito ng 1,000 pesos and 50. So 1,050 pag kinumpute mo yun sa current rate ngayon ng US dollar, pag kinonvert natin, this is only around 18 US dollar. So bargain siya. And tingnan natin ito no. Ito kasi meron siyang kasamang collet. At iisa lang yung napansin ko kanina yung kasama niya mga bits. Iisa lang yung size. Yung collet niya kasi dun sa Dremel, yung collet niya 4 na klase, 4 na laki. Ngayon pwede kong sigurong palitan to for for testing purposes. Ito galing to dun sa Dremel ko. This is a keyless chuck. So tingnan natin kung kakasya. Hindi kasya. Hindi siya kasya. So iba yung sukat. Parang ang tingin ko mas maliit yung butas nito at mas malaki yung
yung itong nandito sa KYK rotary tool natin. So hindi siya papasok kahit anong gawin mo. So ang tingin ko dito ang pagkakaintindi ko yung butas na yan, ang kanyang ano ba tawag doon, diameter yata ang tawag doon, yung pag ganun, 7, more or less 7 millimeter So kung hindi ito pumapasok, tingin ko baka nasa 8 millimeter to. So hindi siya pwedeng gamitin. Yung ginagamit sa Dremel, hindi pwedeng gamitin dito. So kung gusto ko ng keyless chuck, kung i-upgrade ko sa keyless chuck, bibili ako ng mas malaki ng konti dito. Anyway, hindi naman masyadong problem yon dahil lahat ng tawag dito bits na isinama ni KYK, ito yung mga bits. Iisa naman yung ano niya yung size. Yan pare-pareho siya. So lahat yan i-accept ng chuck. Yung actually hindi pala chuck, yung collet niya. Ito yung collet. Okay, so hindi na masama ito, kung tatanungin nyo, hindi masama yung quality nito para sa presyo niya. Meron kasing time, na mula nung na-invento yung Dremel, yung inventor ng ganitong klaseng tool, noong 1930s, hanggang sa, ako naaalala ko hanggang late 80s, napakamahal actually nung ganong klaseng tool Nagkaroon ako noon pero yung maliit lang kasi nga mahal noong 1990s, nagkaroon din ako, medyo nagbaba ng konti yung presyo nila. Pero itong pumasok ang around 2010, 2020, naglabasan na yung mga iba-ibang tatak, galing sa China. And nagmura siya. At ito nga, nagulat ako sa quality niya. Napakaganda niya tingnan at swabe naman ang andar ng motor niya. Mukhang tatagal. At nakalagay naman dun sa box niya na copper motor yung ginamit nila. So, matibay din to. Ang katumbas nito, yung size na to, this is more or less the size of the Dremel 4000 model. Yung Dremel 3000 na meron ako mas maliit ng konti. At mas mahina ng konti ang makina noon kumpara dun sa Dremel 4000. Ito is 130 watts. Itong KYK na to. So, kasing lakas ito ng Dremel 4000. May kanya-kanya silang gamit, yun kasing maliit na Dremel, yung Dremel 3000, yung mas maikli rito. Magandang gamitin yon pagka medyo gipit yung paggagamitan mong lugar kasi maikli lang siya. Ito, may limitation ka dun sa haba. Although mas powerful yung motor nung ganitong klase na haba. So, in conclusion, hindi ko naman talaga kailangan to dahil meron nga akong dalawang Dremel. Kaya nga lang, nagmamadali akong pumili ng pamalit na item dun sa nabili ko sa hardware na hindi naman pala akma para dun sa pangangailangan ko. Napilitan ako na mabilisan, sige, ito na lang yung bibiling ko. At hindi naman ako nagsisisi kahit meron na ako ng Dremel 3000 at Dremel 4000. At least na ikumpara ko yung quality niya at definitely magagamit ko pa rin naman to dahil mahilig tayo mag-DIY. So at least na-compare ko at kaya ko i-confirm sa inyo na yung quality nito approximates or equal the quality of the more premium Dremel multi-rotary tools. At bago ako magpaalam, ito nga palang KYK na to. Nilagay lang nila, tingin ko yung tatak na to, kasi maraming ibang brand, kagaya ng Lotus, kagaya ng Inco tools, ano pa ba, Wadfo, at kung ano-ano pang mga power tools na galing sa China na more or less pareho yung itsura Tatak lang yung pinapalitan nila Doon sa research ko, ewan ko kung accurate or tama. Kung hindi ako nagkakamali, ang manufacturer ng ganitong tools, particularly yung ganitong design, ang pangalan yata is Hainan. Hainan Tools. Yun yata ang gumagawa. So, yun lang, So, thank you for watching and watch out for more.